Masaganang bagong taon mga mare! For today's video, samahan nyo nga po kami sa aming naging kaganapan sa pagsalubong ng New Year. Kaya naman tara at samahan nyo po kaming muli sa aming panibagong araw. Bisperas pa nga lamang ng bagong taon ay abalang-abala na nga ang mga tao din sa pag-iintindi at paggagayak ng mga lulutuin para sa mga pagsasalu-saluhang pagkain para sa medianoche. Eto nga at unang isasalang muna namin ngayon etong aming panglitsunin dahil medyo matagal-tagal nga ni aring maluto. Bali ayan nga, tinumpisa na rin ang pagsasamya nitong asawa ko. Bali nagbuhos nga lamang siya dyan sa pinakang balat nitong Sprite at naglagay na rin ng mga pampalasang sangka. Simpleng mga samyala ang naman ang mga ilalagay din katulad ng asin, bawang, sibuyas, paminta, seasoning granules at saka nitong oyster sauce. Naglagay na rin nga siya dyan ng onion leeks at saka syempre itong pinakamahalagang sangkap dito sa paglilitsyon etong tanglad na pampabango at pampalasa. At pagkatapos nga nilang maitali at maibuhol, ayan nga at sinalang na rin. Medyo matagal-tagal nga niya ang pagluluto ng ganitong klaseng lechon na talaga namang oras ang habilangin. Kaya naman habang nakasala nga itong aming lechonin, eto nga net, ako'y magaluto naman ngayon ng aming pang-gelatin. Isa rin talaga ito sa paborito naming dessert na every New Year hindi nawawala sa aming hapagkainan. Napakasimple at napakadali din lang naman na rin gawin. Bali ayan nga at binanaw ko lamang dito sa tubig itong jelly powder at pagkatapos ay nilagay ko na rin nga pala itong Marie Evaporada. At syempre para mas ma-achieve natin ang creamy sarap ng ating gelatin, ayan nga at naglagay pa rin ako diyan ng mahigit 1 kilo nitong Marie Condensada. Galo-haluin nga lamang po natin na maigi at kapag ganitong nakuluan na ay pwede na rin nga natin ilagay dito sa mga lalagyanan. Ito yung isa sa mga simpleng lutuin na gelatin pero talaga namang ubod ng sarap. Sobrang hilig din talaga ng mga anak ko sa ganito kaya naman dinamihan ko rin talaga ng luto. At ayan, every New Year din talaga isa sa mga kinagisnan naming handa etong paggagawa ng buko salad. Kaya naman etong pangatlong kapatid kong si Ara nga pala ang magagawa ngayon. Kanya-kanyang tuka nga kami sa paggagawa at pagpiprepara ng mga panghanda namin mamaya para mas mabilis at madali ding makatapos. Sobrang nakakatuwa din lang talaga dahil nakukumpleto at marami na nga ang sahog ng aming buko salad ngayon. Naalala ko nga rin ng mga bata pa kami kapag yung nanay ko ay gumagawa ng ganitong klaseng salad, aba ang lahok nga lang nun ay buko, sago, gulaman at saka gatas. Kaya ngayon nakakatuwa lang din pagmasdan na talaga namang napakakulay na nga ng aming buko salad. Talaga namang makulay ang buhay dahil sa biyaya ng may kapal. At ito naman nga po yung pangalawang kapatid ko, siya naman nga pala nakatuka sa pagluluto ng pangulam namin at ang kanyang niluto ay itong chicken apritada. At eto ding asawa ko hindi rin magpapahuli sa kanyang simple recipe na garlic buttered shrimp. Bali nagisa nga lamang siya dyan ng bawang, sibuyas at naglagay na rin nga siya dyan ng banana ketchup at saka nitong oyster sauce. Sa galingin din nga lang magtansyameter na ring asawa ko. Bali ayan nga at nagdagdag siya dyan ng konting asukal at pagkatapos ay pinagalo-halo nga lamang niya yan hanggang sa kumulo. At pagkatapos nga sinunod na rin nga niya dyan kaagad ilagay etong mga swahe. Napakabilis at napakadali din lang naman na ring maluto. Bali konting halo-halo nga lamang hanggang sa mag-iba ang kulay. Mas masarap din nga itong kainin kapag hindi masyadong overcook para hindi kumunat. Amoy pa nga lamang nito ay talaga namang magugutom ka na. Ayan nga at luto na rin nga itong aming garlic buttered shrimp at naglagay pa nga sa pinakang ibabaw ng dahon ng sibuyas itong asawa ko. At ayan at pagkatapos namin makapagluto lahat, etong at binisita ko naman etong nakasalang naming lechon. Tunay ka nga naman kapag nagaluto ng ganitong klaseng lechon ay habang nakasalang pa lamang ay magugutom ka na sa amoy dahil sobrang bango at nakakagutom na nga. At eto at makalipas sa mahigit 5 orasing nakasalang ay sa wakas nga ay luto na rin nga etong aming lechon. Abay nakakatuwa din naman at malutong din naman ang balat kahit nagkulundutan na. Eto nga at kinagabihan pasado 9:00 na nga ito ng gabi, ayan at abala na nga itong mga kapatid ko at yung nanay ko sa paggagayak nga ng mga pagkain aming pagsasalu-saluhan. Thank you Lord sa lahat ng blessings at nang mapagsama-sama nga namin lahat yung mga niluto naming pagkain ay marami rin nga kaming naihayin. Isang patunay na talagang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. Isa ito sa masarap na pakiramdam na kahit paano ay nakakapaghain na nga kami ng ganitong karami kapag ganitong bagong taon. Dati-dati ng mga bata pa kami, pangarap lamang naman yung ganito na merong nakahaying masarap na pagkain sa aming lamesa. Kaya sobrang thankful and grateful kami sa Lord sa lahat ng mga pagpapala at biyaya niya sa aming buong pamilya. Kung dati-dati ang handa lang namin ay pansit na may lahok na sardinas, ay ngayon nga ay mayroon ng lechon. Kaya isang simbolo itong paghahanda namin sa pagpapasalamat namin sa Lord sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyang pinapagkaloob sa aming pamilya. Sabi ko nga kapag inuna siya ay talaga namang ang pagpapala ay kasunod na. At eto nga at pasado 12:00 ng gabi ay masaya kaming sama-samang sinalubong ang pagpasok ng taong 2025. Thank you Lord sa panibagong taon na ito, panibagong pag-asa at panibagong pakikibaka na naman at ang panalangin namin ay patuloy niya kaming samahan at gabayan sa aming buhay.
Ang tanging hiling at panalangin ko nga lamang ay para sa pamilya ko na patuloy kami biyayaan ng malakas at malusog na pangangatawan at ilayo sa lahat ng uri ng sakit o karamdaman. Nawa nga ang panibagong taon na ito para sa atin ay patuloy na maging pagpapala at sumagana ang buhay ng bawat isa. At patuloy din nawa na samahan at gabayan tayo ng ating Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay at nais at kalooban niya nga lamang ang masunod for this 2025. At eto nga at pagkatapos namin salubungin ang bagong taon, eto at sama-sama namin kaming nanalangin at pagkatapos ay kumain na rin. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kaya rin talaga marami kaming hinahanda kapag ganitong klaseng New Year dahil dinarayo talaga kami ng mga kamag-anak at mga tiyahin at tiyuhin namin na malalapit dito sa amin. At isa rin talaga sa true essence ng ganitong klaseng selebrasyon na yung magkasama-sama at nagkakaisa at nakikitang masaya sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Kaya naman mga mare, ang bati ko sa inyo ay maligayang bagong taon at nawa nga this year 2025 ay mas marami pang video vlogs ang ating masubaybayan at higit tayong samahan at pagpalain ng Lord. Kaya naman yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.